Sa patuloy na pag-iikot ng GMA News dito po sa loob mismo ng Manila North Cemetery, nakita natin yung iba't ibang preparasyon na ginawa ng mga otoridad po dito. Dahil kanina nakita natin yung mga pa-wheelchair ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga nakatatanda, yung mga senior citizen at yung pong nahihirapang maglakad. Yan po, nakikita nyo si Aling Feliwanag, 76 years old, na medyo hirap po maglakad dahil po sa sakit daw niya sa puso at tinulak po ng ilang mga kawani dito para makaabot sa puntod ng kanyang mga mahal sa buhay. Nakita po rin natin ang preparasyon. Bukod sa mga pulis, ay meron pong mga sundalo na nagbabantay. Magkatuwang po sila upang masiguro ang seguridad at katahimikan dito sa loob ng sementeryo. Yan din po, meron mga K9 units, mga bomb sniffing at drug sniffing dogs, bukod pa sa mga tauhan ng bombero para masiguro na kung sakali man na magkaroon ng sunog, madali po makakaresponde at yung mga ngailangan ng tubig sa ibang pamamaraan. Ito pong ambulansya, sakali man magkaroon ng emergency. Napagalaman din po natin na magkakaroon din ng mga paging booth para dun po sa mga mawawalang bata na karaniwan pong nangyayari, lalo na kapag napakarami ng tao at dagsaan na dito, ilang oras na lamang o sigurado bukas ay dagsaan na po mga tao dito. At ito nga po ay tatambalan pa ng public service booth na itatayo naman ng programang Unang Hirit kung saan magkakaroon po ng libreng pagkain at inumin yung ating po mga kapuso. Alala ko lang sa mga gandadalaw, sana naman makipag-ooperate sila. Ay, yung basura nila, isang inano natin yung basura eh. Na kung pwede lang mabitbit palabas, kami dala naman sila mga plastic bag. Dala na nila para hindi na nila kung saan itinatapon. Eh bakit po napaaga na yung inyong dalaw? Hindi na ako kami sa primera, masyadong maraming tao. Mababa yan. Eh may depresya ako sa heart, kanya mga aga na lang kami. Ayaw nyo na makipagsiksikan. Hindi na ho. Ilan taon na? Magdamaga na po ang bentahan sa Bulaklakan ng Maynila na mas kilala sa tawag na Dangwa. Nakatutok doon live si John Consulta. John? Piya kasabay nga na pagdagsa ng mga mamimili ay ramdam na ang pagtaas ng presyo ng halos lahat ng klase ng bulaklak na ibinebenta dito sa Dangwa, Manila. Ang isang dosenang rosas na dating ibinebenta sa presyong 150 pesos, ngayon mabibili na sa 180 pesos hanggang 200 pesos. Ang Malaysian mums na dating 100 pesos kada dosen ay tumaas na sa 150 pesos. Ang chrysanthemum mula 100 pesos, pumalo na sa 150 pesos hanggang 180 pesos. Ang orchids na dating 200 pesos kada dosena, ngayon nasa 300 pesos hanggang 350 pesos na. Ayon sa mga tindera, nakadagdag sa pagtaas ng presyo ang pananalasa ng Bagyong Juan sa Northern Luzon na ikinasira ng maraming taniman ng bulaklak. Bahagyaring humina ang benta ng arranged flowers dahil mas pinipili na ng mamimili na sila na mag-arrange para mas makatipid. May budget naman ako so dapat umabot lang sa budget. Anong gagawin niyo doon sa naimura ninyo, na itabi niyong pera? Hindi bibili ng pagkain, dabaunin sa sa sementeryo. Before nagpapagawa sila, ngayon sila na yung gumagawa para makatipid. Pagpapalapit yung all cents day, pataas din ang pataas yan. Patok din ang mga kandilang may iba't ibang amoy, kulay, hugis at laki na nagkakahalaga ng 20 pesos hanggang 200 piso. Ayon kay Aling Daina, magpapadala na lang siya ng kandila at bulaklak dahil di siya makakauwi sa Kalinga, Apayao. Yun na lang pa ang paraan kahit hindi kami nauwi, F1. Yun na lang pang iaalay sa lola ko kasi siya pong nagpalaki sa akin. Ang ilan, may bitbit pang listahan ng mga bibilhin para di raw sumobra sa budget. Hindi naman sa laki o sa garbo ng ibibigay mo, sa garbo na ibibigay mo sa mga pamimili mo ng magagandang bulaklak. Hindi naman. Ang mahalaga galing sa puso mo, naaalala mo siya, hindi mo sila nakakalimutan. Piyaya Buluban ng masikip nga ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Lacson, Laong-Laan, Dimasalang at Dapitan dahil sa patuloy na pagdagsa ng tao rito sa Dangwa. Magiging magdamagan na ang bentahan ng bulaklak dito sa Dangwa para sa inaasahang pagdating ng mga last-minute buyer para sa undas. Pia? John Consulta. Sa ibang balita, napaginitan ng news team ng GMA Iloilo sa special elections na ginawa sa isang barangay sa Sapian, Capiz. Pinigilan na nga ang reporter at cameraman sa pagkukover, sinaktan pa sila. Nakatutok si Josel Huesca ng GMA Iloilo.
Nagko-cover noong Miyerkules ng special elections ang news team ng GMA Iloilo sa Sapian Central Elementary School sa Capiz. Nabigla kaming harangin ng isang grupo doon. Kahit may pahintulot ng Board of Election Tellers o BET, pinigilan nila ang aking cameraman na si John Felix Torino sa pagkuha ng video sa loob ng polling center. Pwede ay? Dahil nagkakagulo na ang lugar ng butuhan, pinalabas ng BET ang mga tauhang ng gugulo, pati na rin ang aking cameraman. Pero hanggang sa labas, hindi nila tinigilan ang aking cameraman. Pilit na kinuha ang kamera ng GMA na naging dahilan sa pagkasira ng viewfinder nito. Hindi rin nakaligtas sa suntok si Torino. Pati ako, hindi nakaligtas sa pananakit. Ay, di patrol, tingin pagkatum kaging pa-video mo. Dali lang itaw, ganda pulis lang bala. Pagkalipas ng halos 20 minuto, dumating ang mga pulis. Iniscort kami paalis ng paaralan. Nang palabas na ang news team, nakita namin ang kinuhang kamera sa gilid ng jeep. Sa police station, ipinablatter ng GMA News team ang nangyari. Dumating rin ang Provincial Election Supervisor ng Capiz na nangakong iimbestigahan ang insidente. Nagsala ang paghango-pangaton ng mga botante na hindi allowed ang members ng media sa sulod. No, allowed ang members of media to cover ang atong election ever since sa mo ginaiya, no, unless may ginatago sila dira nga hindi maayo. Kinumpirma ng tanggapan ni Sapian Mayor Arturo Orozco na ang mga nanggulo ay tauhan ni Vice Mayor Ralph Odronia, isa niyang kaalyado. Humingi na ng paumanhin sa GMA ang Municipal Information Officer ni Mayor Orozco dahil sa nangyari, at kanila raw iimbestigahan si Vice Mayor Odronia. Even though he is with us, no, he belongs to the same party with us, he have to answer that. Si Mayor, do not tolerate those kind of things. The municipality of Sapian, we would like to extend our sincere apologies. Sinubukan namin kuna ng pahayag si Vice Mayor Odronia, pero hindi namin siya mahagilap. Mula sa Capiz, Joe Salwesca, nakatutok 24 oras. Time out! Mga kapuso, makakasama rin natin ngayong gabi ang Captain Ball ng Smart Gilas na official basketball team ng Pilipinas, si Chris Tew. Hi, Chris. Hi, Pia. Nasungkit ng Women's National Team ang gintong medalya sa katatapos lamang na 7th Southeast Asian Basketball Association Women's Championship. Ito ang unang pagkakataong nagkampiyon ang women's team ng Pilipinas. Narito ang aking report. Asintadong 3-point shooting, matibay na depensa at matatag na teamwork. Ito ang naging pundasyon ng Discovery Perlas Pilipinas para talunin sa championship round ng 7th Siaba Tournament ang defending champion na Thailand sa score na 76-54. Tinutukan ng inyong lingkod ang basketball game sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Back-to-back 3-point shots ang ipinambungad ng Perlas Pilipinas. Pero hindi agad nagpatalo ang asintado ring Team Thailand. Dikit ang laban noong halftime hanggang sa unti-unting tinambakan ng Pilipinas ang Thailand noong third quarter. I knew Thailand was very strong. I did not expect this kind of domination. Mula nang itatag ang Siaba noong 1997, ito ang unang kampyonato ng women's team ng Pilipinas. Kalahok sa ligang ito ang Singapore, Malaysia, Indonesia at Thailand. Host ngayong taon ng ating bansa, kaya may home court advantage. Naging malakas din ang momentum ng Perlas Pilipinas matapos magtala ng 4-0 na kartada noong elimination round. Nag-adjust kami sa defense namin at saka sa offense namin. Nag-click and then the players work hard talaga sa depensa from start to finish. We wanted nothing less than the gold, so we accomplished our goal. Dahil sa tagumpay kahapon, lumakas lalo ang kumpiyansa ng Perlas Pilipinas na makalahok sa 2010 Guangzhou Asian Games na gaganapin sa China. Kahit na lamang sa laki ang Team Thailand, ginamit naman ng Team Pilipinas ang kanilang bilis at galing sa outside shooting para makipagsabayan sa kalaban. Patunay na talaga namang world class ang mga Pinoy. Chris Tew, nakatutok, 24 oras. Susunod, ang latest sa Batangas Port para sa mga biyahe ngayong undas.
Antonio Tijuana Tornado Margarito, kumpiyansang matatalo niya si Manny Pacquiao. At ilang Hollywood stars nag-Halloween costume sa isang tribute show. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.